Good day everyone. Amo na niya ton nga continuation sa video recording which is itakol ta ng HTML forms. So wait, save ko lang ni Danay ang guideline ta sa guideline. Hindi ni siya part ang hindi ni siya part ng guideline .txt sang crude ta dumaron na ko lang niya para hindi lang awat mag yan. So HTML forms, ano ni sila? So ang HTML forms amo ni siyang ga-serve as serves as at though ano siya, though platform for users, for kitabala for users or let's say mga magamit to enter the raw data. So ano ni siya, amo ni siyang way nga amo ni siya ang way para maka process ang aton web systems sang data nga ibato nun sang process file ta later. So ano lang gid siya? Uh, though though virtual lang gid siya nga form kay usually makita mo na kung mag-process ka mga documents, papilis, um, and so on and other. Wala na ko man napanamdaman, sorry. So, kung ma-notice nyo, may gina-fill-upan ka mo ng a form. So, tapos usually sa iba yung mga establishments, sila pa na, ipasa mo na sa din sa personnel tapos ang personnel to mang input or mang type sang data nyo which is gina-type na nila sa mga forms. So, sila tong users. So, quick lang among so form bali oy template ni siya template lang ning form nga ni. Bali karon need nga form is create, update kag delete. So sa create na sa template na so form so close na siya sa form. So tatabi mo niya ton nga form template lang gid ni siya tani para do mas pwede ta siya i-copy paste lang. Rename template. So form template ta so may input type submit kita dere input type submit tapos may value siya be kung ano tong ano to ang ano to bang ang gusto mong makita karon sa button para execute niya tapos ang name so butang ato lang siya empty danay and then butang ko di input type nga empty tapos required pwede na nga dira tapos pwede man name para masipid na lang siguro name so required siya. So usually kung gusto nyo mas technical nga part, by default may value ginadi siya nga empty yo. But as long as si user may gina-enter nga data kay form gabag-o na di siya sa backend. So tanto siya danay kakasanda na lang ni. So to check form template. So muna sa tsura sang form ta. Tanga ko BBR. Tatabi may tatlo ta ka first label. Second label. Third label. So, amo na siya. Amo na gini siyang approach sang form sa HTML. So, front-end lang ni. Wala pa hindi pa ni siya connected sa back-end. So, i-furnish ta siya danay. Nga, at least sarang attributes nga mga need. So, action. Tapos method. So, amo na ni ang aton nga template nga form para sa next nga mga tawag ni nga video recording or let's say sa mga next nga
sa mga next nga topics. So which is create, read, update ka, delete. So tingbon ko na lang di siguro ang create. So makopyahan ko ni, mubra ko sa bagong form create PHP. So copy ko tong code, paste ko, i-tweak ko lang siya. I-tweak ang maganda ka tweak i baguhon tang mga unod niya. So change me is lang tabi mo ni bing create account. Tapos since ang aton tong nga guideline, ang need ta is email, password kag full name. So ang full name base diri siya tampeo. Full name. So butang ako siya, bibutang na siya format first name, middle name, tapos tanga na siya for format para aware si user kung ano ang proper nga format na gina-expect. So last name. So mo ni siyang islan ko lang danay mga label. So password. And then email. So butang ako siya BRT be. Butang ata siya para daw di siya mambal nga do ka basics ang example ta de. So brand ko siya bisang password ko ang confirm password na balang ang mga feature. Kung aware ka muna confirm password. So, muna. So may email, password, bali duwa ka password na dapat match ni sila. Tapos tawag ni full name. Tapos si button tanga create account. So, ang next na ding obrahon, ipang fill out ang tanan-tanan nga names or ang input types danay gali. So, input types sa email is email, password is password, password man ang confirm password. So, sa full name is i-text ta lang. And then, sa names, ang name na nga tag, dali na tao. Sa name nga tag, para masipid. Punta na siya. So, ang name nga tag is form email ng putang ko. So, form password. Tapos ang isa ya form password 2. Yan name. Ang full name naman is form full name. So, ang i-take note nyo since back-end niya, to niya more on back-end ng topic, ta is ang mga ari sila ang mga names. So, names. So, tandaan ta na. Amo nang mga importante And last, na-miss out na niyo ang name nga para sa button ta, kag ang action, kag ang method. So, ang next ko is for action, dito sa process .php. File ni siya, process. Post, pwede siyang capital letter, pwede small letter. So, create account. Create user na lang ni Biakon be. Create user. So, again, review tang code, ano tsura niya na. Disregard yun na yun. Kaya autofill siya. Iyan ka, no? Iyan ka iyan ka tawag ni ka Mozilla Firefox nga autofill ang mga form. So, amo ni tsura niya subong. Take note lang kung ano to siya. I-compare. So, um, so kakatabo kung sample busy ma-type kita di bisang email so isang muna ning tsura niya so ma-type kita di isang email so test at mail.com
Tapos ang password ta is 123, 123 lang. Tapos ang isa tabi 456. So hungod ni nga sala ah. So John Doe. John Doe Bradley na man na. Since last name galing format. So naka mo na siya. So baling kakatabo kung amo ning raw data ta. Um, so kung amo ning raw data ta. So si si test at mail.com diri siya masulod oh. Sa part siya ni diri na siya masulod nga part oh. Store niya siya sa within the sa form email bali and then ang 123 ang ginbutang nga 123 and so sa form password siya masulod ang 456 diri masulod so ang aton di nga last nga entry nga input is diri siya masulod sa name nga ni. And then kung pag-click na to ni user sang submit, sang create user account nga button which is ang value niya niyo. Kung anong value niya di mo na ding visible kay user. So after to click ni user, ihaboy niya na to sa ihaboy niya na sa process.php ta. So process.php. Obra ta sang process. Open close PHP. Say sound ta sila pang call ta ni if mabutan ta if iset danay um, underscore post ang syntax if start ka sa if munang if oh, tapos may iset ka sa sulod iset tapos may post daw mo ni siyang syntax niya isay sound ta para mas ano niya which is mo ni siyang result niya so ang iset ang post nga ni isulod mo siya sa sulod sang iset tapos ang duwa na to sila isulod mo siya sa sulod sang if so ano yung meaning sa muning nga line pagka-click ko no ni user baring ginamutan ni siya kay sa process.php ta is damo-damo ni siya karon ay may tatlo siya karon ka different buttons pero isa lang ka process file lang gamiton ta so may different name ta karon ni gamiton para mag mag-identify so take note na ang create user so create user so kung ano ni ho ang kung ano ni ang exact niya gid kung ano ning exact niyang nga spelling di na to wait lang so take note lang de kung ano ang exact nga spelling ang pag spelling sini dapat ma-match sila dire so amo na ang so pagka-click to ni user sang create user account marekta siya sa process.php kaya mo na ding i-declare mo and then sa process.php pangitaon niya ang if iset post create underscore user so bali yung process.php ni siya is ang function na di siya tanan-tanan so pang ipandalon ta ng mga data so post 1
4. Apat ka data. So, form email, form password, form password 2. Ang next line ko para mas hapos track. So, form full name. Take note nyo ah. So, for our isa-isa ta, green. So, ang email naman, email, dapat ma-match di siya. Oh. Ang next is ang password. So, ma-match di siya dapat to. So, dari nga, ang next is form password 2, ma-match. And then, ang last is ang form full name, ma-match na sila di dapat. So, once sakto ginatanan-tanan, sakto siya tanan-tanan mga nga pag-declare, no worries ka na kay why na error. So, amo na diri na sila naka ano na sila pending na sila sa naka-store na sila sa process pero hindi pa ni siya tapos. So, brahon ta is declarant siya variable para masapos i-track. So, muna ni sila instead nga form email sila tambi sinsara na sila sa process nga file process email na ngalan nila. So, process password tapos process password 2. So, process full name underscore full name. So, muna na natin code nga ready to ano na, ready to use na. So, butangan na siya sa ano, logic. Ang i-cover up ko sa muning video tutorial is ang simple nga validation or wait, siguro ano na lang validation nga na is i-reserve ta siya sa next nga topic. So, maubra kita sang ano, maubra kita sang simple lang para sa password kag bali ano lang ang logic niya lang is i-check niya kung sakto ang duwa ka password. Kung magsala, hindi pag i-process, ibalik niya kay user. So, maubra ta dibi if else nga condition. So, if process password is equals to process password 2. So, correct siya. Else, ma-echo ta. Passwords did not match. So, dito ma-insert sang ano, insert sang statement ta. So, insert into na kita. Insert into. Amo man ang aton nga validation danay. Pero may isa pa gid nga pwede mo iduga nga validation which is ang sa email. Kay technically dapat sa isa ka website, sa isa ka system, isa lang na ka email ang account. Hindi siya dapat pwede magduluble which is itakol ko na lang siguro sa later nga parts ng video nga ni. So table users, we have ID, date registered, email, password, kag full name. So insert into table. Ang aton din nga butangan nga data is ang registered, date registered. Tapos email. Tapos password. And then ang last is full name. So amo na nga aton nga SQL statement. Balik ko na lang di siya. SQL statement ni siya nga di pa tapos. So insert table user. So on date registered ta, maubra kita sang values nga keyword. So masulod sa date registered isang time ang ginagamit ko sa previous nga no. So dire ko na lang siguro butang ang time sa mabaw. So pantabi current Unix timestamp.
So muna siyang time nga gingamit ko sa preview sa face to face ta nga klase. So ang purpose niya is to ano lang, ang pinaka-accurate nga matrack niya ang registration time kag date. So kung saan gin-execute ang muna nga function. So ang next is email, password. So sa password, assuming bi nga sakto ang duwaya ka password, ang isa lang man na di kailangan mo i-store. So dali na lang sa ang pinakauna, pwede man nga dali lang. Oh. No need na ni dalon pag idang second nga password sa ano sa database. So sa full name ang kailangan natin di is ari siya. So to check ari sila si sound na naman. So we have our email. So si email ari siya oh. Diri siya oh. So ang masulod ni siya is sa diri na nga part to. Sa email siya nga ano, i-align mo gid ni dapat kung ano ding first nga column maging declare mo then kung ano dang sa values niya so amo na siyang data nga masulod. So kung ma-notice nyo, wala ko naging include ang ID. It's because as part of your database nga subject, na-explain na sa inyo kung para sa DNA. Um, so sa password is you have the password here. Yellow. Yellow ang yang gingamit kong color. So ari siya. So on dire siya masulod. And then ang full name. So sa full name, so ari siya. Tapos dire masulod ang full name. Ang inyo di talandaan isang kama. Kama nan kama, may kama, tapos may kama di, kama naman. So muna silang ano nyo, ang guidelines nyo. So muna ning SQL statement ta. So back sa code ta, statement, muna na siya. Since free man ang aton nga spacing sa PHP, pwede to siya i-next na para mas align. So, amo na ning SQL statement nyo. Branda siya sang query na. So, may SQLi query. I-bring tang statement. Then, amo na ni, officialize na siya. But, may ano pa ni, may kulang. Since na-discuss ta later, na-discuss ko sa previous video, every time may mga obrahon ta nga related sa database, need ta i-dalon ang ano, ang connection file. So, currently missing pa diaton nga connection file. Wala nyo, why pa di siya. Hindi pa visible or let's say wala pa ma-include. Check ta na yung current status. So, balik ta sa i-test ano. So, amo ni nga itong naging panggamit nga data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pag-create niya user account, so may message to nga passwords did not match. It's because gingamit na di is 456. Hindi siya yung match sa sa 1, 2, 3. Sa unang field. So ibalik na siya. So brown to siya liwat. 1, 2, 3. Ibalik ko na siya sa 1, 2, 3 na. So pagka-click create hindi na to magwa tuod ang ano, ang text ang message nga passwords did not match pero diri na may error o sa sulod na sa aton nga process. Kapangita siya sang two arguments pero isa lang ko nung gin-provide ta sa MySQLi query. So line 16. Line 16. So duwa ni ko nung argumento pero ang gin-supply ta isa lang. So dapat may isa pa di which is ang con. So ang con nga ni wala siya gyapon ano kay kung i-search ta ang muni nga file wala ni sangkon sa nga naka-declare nga variable sa babaw. Para ma-implementa ni need ta ni include ang con.php.
Kay diri na pangitao ng ang con nga variable. So back ta. Same na ni sila. So testmail.com 123 123. Ang password is 123. Ang current password is ang confirm password is 123 tapos Bradley John Doe ang iyang create user. So gusto tabi tweak ta siya, butangan ta siya sang ano account created successfully. Ano muna. So may message na sa kay user para mas ano to yung mas wait line 4 line 17. Okay, so hindi niya pa support ang ano, hindi niya support ang kama. So try to dan ano ta na lang i-rearrange ta ang ano, i-rearrange ta ang syntax or let's say ang format sang naming ta. Kaya nag-error siya tungod sa kama. So create account, ma-create account kita. Wait, insert into table users. I see. So kulang ko disang single quote sa ano gali sa punta. My bad. And so amo to. So wala siya gali ata, wala siya sala sa wala siya sala sa format sang ano. Kon to gali error ang may sala. Na-miss out ko lang ang single quote sa dali nga part to. So biskan ibalik ta siya sa unang apelyido. Um magana na to siya. So ano to na lang same niyo ubranta sa bago nga data pero ma-add ta sa bago nga data which is jando@mail.com. So ang password naman niya is QWERTY man ilugon ko lang sakto jando Dawson. So pag-create niya account, okay ni siya success ni siya nga test to, nga pag-testing ta. Magana niya. So ang aton di nga i-cover up, check ta siya sa database. Hari na, nagsulod na sila yanan. So ang isa di sa makita, tanga pwede possible nga is abusuhon or let's say bad sala nga system design is ang email dapat is naka ano ni siya, naka-unique. So, ang isa ka dapat every time may bago nga user account, dapat wala na di may kaparehas nga email. Oh. So, butang ata siya validation na lang, include na lang ang validation. So, to do that, ang need ta di nga data is ang email. So, amo na ning final ano ta, final amo na siyang ang main tagido. So, amo na siyang main process. Outside sa muna nga line, outside sa muna nga line is ano na lang, main process ends here. So outside sa muna nga scope is more on validation na lang ang matabo. So ano naman ang validation? Kung simple lang ang approach sa validation, system design na siya para mas wala ka may ma-encounter ng mga error sa database mo. Part siya sa database design kag maka-avoid ka sang further conflicts nga possible si user gingamit yung account sang iban nga gingamit niya yung email sang iban nga tao
which is ang tawo nga to gali is hindi man niya aware bala. So then later on, nag-avail lang mo tong nga tawo sa imong nga system, hindi niya na magamit ang email niya kay gin-register na gali sa iban nga user. Duwala ng options da is it's either ma-file siya sang concern sa customer service nyo nga yakuon niyang mo ng account or maubragid siya sang ano sang bago nga email niya which is ano na damo siya sang options gid. Sobrahan ta siya sang ano sang validation na lang. So para sa email, so ang need today ang diri nga line validation for passwords to be correct. Sobrahan ta siya sang ano sang validation for email for actually validation for email na lang. Dapat no duplicate. Wala duplicate nga may magsulod sa database. Kay sa muni nga system design magamit tayo sang email para sa login sa system. So need niya email kag password. So ang obra today since may data na tayo naka-standby lang yung email tayong nga data. Pwede ta ni siya magamit. So mabrata sang ano, mabrata sang SQL nga statement. Select all from table users where email is equals to single quote process email. So idugon ta ni siya sa diri nga part. So ang obra ni sa muna nga statement is state email check. So pangitaon niya example B nag-input ka to sang same ni liwato janedoe@mail.com. So sa database mo may Jane Doe na. May ka-exist na nga Jane Doe. So store ubra niya sang ano sa validation nga part maubra siya sang ano select all from table users where email is Jane Doe at mail dot jane.doe at mail.com. So may nakita siya nga one, may nakita siya isabi. So MySQLi query con statement email check. So muna ning query ta. Query email check. So branta siya sang i-visualize ta sa magamit kita sang built-in function sa PHP nga MySQLi num rows. So ang purpose ni isisipon niya lang kung pila to kabilog ang data nga na-detect sa ano pila to kabilog ang data sa database nga may amo na nga email. So kung Jane Doe, so possible may 1. So it's either 1 or number niya siya. So it's either 0 or 1 or 2 depende. Depende sa statement sa ano mo. So currently sa status niya kung branch siya sang if statement. So if count email check is 0, so i-proceed niya sa ano? I-proceed niya sa next nga mga validations. So else um ma-echo katabi email is already used. Please select.
So, amo na ni nga ton ano, validation na ni siya. Amo na ni siyang part sa validation for email. So, check, i-try ta siya execute. So, pag-create account, so may nagwa nga email is already used. Please select a different one, i-back ta siya. Nga kay ang Jane Doe at mail nga niyo is mayari na siya sa database. So, duwa lang obra ni user at the moment. Ngita siya sa iban be. Abutan tabi Jane Doe 2. 2 lang niya. So, lain ni siya nga data naman no. Same lang password ya, keyword lang danay be. So, pagka-create niya account, since ang aton nga current email this jane.doe.do2, i-check niya sa SQL statement kung may ara ga exist. So, kung jane.doe.do2 at mail.com wala pa din may ga-exist to. O why pa siya updated. So, wala pa may ga-exist. Duwa lang gyapon ang test at mail.com lang kag ang jane.doe lang. So, okay siya. Zero. Wala data. So, i-query niya na. So, pag-check sa numRows, ang nag-abot to sa numRows is zero. Wala. I-proceed niya sa ano, sa next nga validation. Matantanabi sa laan tanibyo. So, Jane.do2 yung email. Ang password naman sa la. So, pagka-create niya, password did not match. Kay tungod sa la di aton password do sumobra tabi password nga pass lang be pass. Tapos lain na siya Jane Doe man sa pero hindi lain na siya nga tawo. So mobra tabi McDonald. Muna unan. So sample yung ngalan niya si Jane Doe McDonald siya ya. So pag create ni user niya since wala man niya wifi pa ni nagamit sa database so ang password niya sakto man. So create user account. So account created successfully. Sakto ang tanan nga validation. Sakto niyo. Wala may nag-conflict nga email. Ang password nga mga ara sa form is nagsanto. Pareho sila sakto. The same sila. So okay siya. So gin proceed na lang sa ano, sa last na nga ano, nga main gid nga ano, nga punto sang process nga ni which is ang mag-create. So, amo na ang ano, ang coverage ta para sa create user with validation. So, check ta ang email. So, ari na sila. So, amo na ning ano, ma-avoid mo ng duplication. Pag gusto ka na da kung ano da nga mga fields ang gusto mo ibutangan validation. Amo na siyang sample. So, sa password, um, kamo na da siguro bahala mag-explore kung paano niyo siya no? Ibutangan validation. Um, check ta sa aton nga guideline. Okay na aton nga process feature HTML forms ta. Ang next ta is read kag update, read, view kag display. So, see you sa next video. Thank you. Bye.